Okay, so ito napaka-importante din itong topic na to, no? Save the right way kasi may saving the wrong way. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So talaga una dapat save, no? Ipon muna bago gastos. So, ang karamihan ng tanong sa akin, where do I get the money to build my solid financial foundation? Ang dahilan nila ito, paano nga wala nga akong pera, may utang pa. Shh, okay, maingay. Baka meron ditong ganyan na sitwasyon, umaten ngayon dito. May solusyon ka, kuya. May solusyon ka, ate. Ito po, ang gagawin natin. How to increase your cash flow. Increase your income. No? Kasi kailangan makita natin ano yung pumapasok na income. Paano mo pa i-increase ang iyong income? Use your spare time. Marami po tayong panahon para manood ng Netflix. Gamitin po natin yan to have a side hustle, no, or sideline. Go for online business like IMG. We encourage you. Check, no, what we offer as an opportunity. And more importantly, dapat hindi lang active income, dapat meron kang passive income generation. Yan po yung hanapin natin to increase your income. Pangalawang dapat gawin, reduce expense. How? Live simply, and more importantly, pay God and yourself first. Yan po yung tinuro ni Brother Bo, no, na talagang ginawa namin sa buhay namin. Ano ba yung pay God and yourself first? Kung may income ka, unahin natin si Lord. Amen? 10% minimum, balik natin kay Lord. Kasi lahat nito ng ating income, galing kay Lord dyan. And then, save for ourselves, for our future, 20% at least. Diba? And then, lahat ng 70%, gamitin mo yan for whatever you need today. No? So, yan po yung ating prosperity formula na tinatawag. 10, 20, 70. Screenshot nyo po ito. Gawin nyo po ito. And sigurado ko, makakawala po tayo sa utang. Okay? And paano tayo gagawa ng paraan para we can spend below your means? No? How do we live simply? Yan ang tanong. Ito po ang gagawin natin. Ginawa ko po ito. No? Classify needs and wants. Isipin natin ano ba yung bibili natin for purpose o pang-forma lang. Pag forma lang, iwas-iwas. No? Kagaya niya, save instead of save. Gadgets and wants, mamaya na yan pag may pera ka na talaga. Diba? At saka yung eat out, kami po eat out ng eat out lagi, no? Tambak na nga kami sa utang, eat out pa ng eat out. Nung makita ko to, nako, yung eat out po namin pag may birthday na lang until we were able to recover, no? Iwas luho talaga para iwas luha. Pangalawa, back to basic, no? Reduce, reuse, recycle, zero waste, yung tubig, yung kuryente, at saka kung ano-anong mga tinatapon lang natin, no? So dapat diyan iwas aksaya. Pangatlo, cut the little expenses. Minsan di po natin napapansin yung barya, no? Yan, pambili ng milk tea, pambili ng tubig sa labas, no? Mga pati itong pagtaya sa loto, 20 pesos din yan, isang ticket, no? Mga luho. Ako, yan, ang mga bisyo. Maliliit na bagay yan, pero pag paulit-ulit, lumalaki po yan, no? Bawas, maliliit na gasta. Tingnan nyo po yung loto, 20 pesos. Kung isang beses ka nagtataya sa isang araw, 600 po yan. Kung bili ka ng tubig sa labas, 2 beses, umaga at tanghali, bago ka umuwi sa bahay mo, doon ka na iinom, abay, 1.5 po yan. Ito, mga milk tea, abay, 4.5 po yan. Kung everyday, kung bisyo, ay 4,800 po yan. Ang laking bagay po yan. No? Mamaya papakita ko sa inyo kung i-invest natin ng tama yung mga barya-barya na yan, milyon-milyon po yan. No? Ang buo kasi nagsisimula sa barya. And then finally, we need to understand saan napupunta ang pera natin. Napupunta ba siya sa asset na naglalagay ng pera sa bulsa natin? O sa liabilities na lalong kumukuha ng pera sa bulsa natin. Ito po ba, asset po ba ito? Ay, depende. Diba? Ito po ba, asset ba ito? Ay, definitely, parang hindi. No? Unless you use it to do your business. No? Ito, asset ba yan? Nako, hindi po. Sabi ng iba, asset yan kasi pag sinangla ko yan, magiging pera. Nako, maling-mali. Diba? Itong kondo, asset ba yan? Pag pinarent mo. So, dapat alam po natin yan.
Ako po, biktima ng hindi pagkakaalam yan eh. No? So, may bumili kami ng kondo, 3 yung kotse namin, nagpagawa kami malaking bahay. Naku, lahat ng camera meron kami. No? Pag may bagong modelo camera, bili. Naku, tambak tuloy sa utang. So, bawas syabang para iwas utang. Oh, klaro po ba yan? Now, okay. Now, it's not enough to save money. Kailangan po matutunan natin how to invest. No? We need to learn the power of compounding interest. Kasi 72 divided by interest rate, yan po yung formula na dinevelop ni Albert Einstein. Pag dinivide po natin yung 72 sa interest rate, malalaman natin gaano siya kabilis tumoble yung perang ininvest natin. No? So, kailangan lang talaga natin yung correct investments that will make our money work for us. So, for example po, nilagay po natin sa 4% ang 100,000 nung tayo 29 years old. No? Isang beses lang tayo nag-invest, 100,000. Ngayon, after 18 years, kasi 72 divided by 4, dodoble po yung 100, magiging 200. Another 18 years, magiging 400 po yung 200. Nag-gets nyo? Ngayon, kung ilalagay natin sa 8%, abay 9 years na lang, dodoble na pera mo. Magiging 1.6 million instead of just 4. Eh kung nakalagay sa 12%, every 6 years, 6.4 million instead of 400,000. Therefore, it's not enough to save money. Kailangan i-grow natin yan through investments. Kaya kailangan may investments din. Okay? If you like this video, subscribe and ring the bell to get notified on our next video. Bye!